Isa pong napakaganda at pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yes, lagi natin siyang kasama, but even more so is the fact that in God's presence, there is fullness of joy. Sa presensya ng Panginoon, nandun ang kapuspusan ng ating kagalakan. How many of you are happy today that you are here in the presence of the Lord and you have the opportunity to look at each other and welcome one another in the name of the Lord Jesus Christ? Yes, palakpakan natin siyang muli. Noon pong nakaraang Sunday, tinignan natin ang Psalm 91 at ating hinighlight yung 7 bagay na gustong-gustong gawin sa iyo ng ating Panginoon. Sa sharing ng ating mga leaders, mayroong mga bagay na nabanggit na ako talagang ito ang bumihag sa akin. Ito naka-strike sa akin. Ito talagang nag-bless sa akin ng gusto. Lahat yun totoo, di ba? Pero kung minsan dinadatnan tayo ng salita ng Panginoon at mayroong ina-highlight ang Holy Spirit na sinasabi niya sa atin, gusto kong tanggapin mo to. Ngayon naman titingnan natin ang isa sa pinakasikat na verse sa Bible. Para lang makita natin, ano ba ang the best na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon? John chapter 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Siguro basahin pa natin siya sa ibang translation nang sabi, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pwede niyong basahin yung kasunod. I came that they may have life and have it abundantly. Abundantly. Of course, sa ibang translation, to give them a rich and satisfying life. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasakop sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit upang bihagin mo at hipuin mo ang aming mga puso't kaluluwa sa pamagitan ng inyong salita. At inihiling ko ang pangunguna mo sa inyong lingkod ngayon na samantalang siya nangangaral nito, ang kapangyarihan ng Holy Spirit ang sumakop, ang maghari sa akin at mag-empower, Panginoon, sa mga salita na gagamitin sa umagang ito. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, amen and amen. What is the best thing that God wants to give you? Of course, sa binasa natin ito, bigyan niya tayo ng buhay, isang masaganang buhay. A life that is rich and satisfying and full and abundant. But i-highlight ko po ang question, how do we receive the best that God wants to give us? Paano na ba natin matatanggap yung pinakadakilang bagay na gustong-gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon? Dalawa lamang po ang katugunan natin sa question na ito. How do we receive the best that God wants to give us? Number 1, before you can receive that, meron kang dapat i-reject. Reject what Satan wants to give you. Can you read that loudly? Reject what Satan wants to give you. Ang sabi po ng verse, alam ko, memorize nyo yung ikalawang bahagi and that is good. Pero ang unang bahagi po ng verse, John chapter 10 verse 10, ay the thief comes only to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw ay dumating para sa natatanging misyon. Ano yon? Ang magnakaw, pumatay, at magwasak. Magnakaw, pumatay at magwasak.
Kahit anong translation ang basahin ko, hindi na babago ang liwanag nito at ang sinasabi nito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Nang ibig sabihin, pag nakakita ka ng isang buhay na ninakaw, pag nakikita ka ng isang buhay na kinuha, pag nakakita ka ng isang buhay na winasak, alam mo na kung sinong author nun, kung sinong director ng pagnanakaw at pagwawasak, at kung sinong main actor na gumagawa nito ay walang iba kundi ang thief, si Satan. Si Satan. Who is Satan? Oh, the Lord cover us while we're talking about this. In John chapter 8, napaka-relevant nito sa ating buhay. For you are the children of your father, the devil. Naku po naman. Kasi po, sinasabi ng mga religious leaders na kausap ng ating Panginoong Yesus, mga anak kami ni Abraham. Hindi kami anak sa labas. Parang pinagbibintangan pa nila si Jesus eh. Kasi alam nila ang kwento na si Mary ay nabuntis bago sila magtabi ni Joseph. Diba? Sabi ni Jesus, kung kayo ay anak ni Abraham, di dapat naniwala kayo sa akin. The truth is, you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things that he does. He was a murderer from the beginning. Anak kayo ng tatay niyong diablo. Pag ganyan mabuti yan, mga kapatid, sa Biblia, spiritually speaking, hindi lahat ay anak ng Diyos. Okay? May mga taong naging tagasunod at hindi nila natanggap ang ating Panginoon. Sabi, gustong-gusto niyong gawin ang masamang bagay na ginagawa ni Satanas, na siya isang mamamatay tao mula sa simula. Tapos tinuloy ng verse, he has always hated the truth. Namumuhi si Satanas sa katotohanan because there is no truth in him. Ang bigat. When he lies, it is consistent with his character. Pag nagsisinungaling si Satanas, ginagawa lang niya kung ano talaga siya, kung anong kanyang likas. At tingnan nyo, for he is a liar and the father of lies. Sino po sa inyo mahilig magsinungaling? Hindi ko po sinasabi, sino sa inyo nagsisinungaling? Meron naman tayong mga nagsisinungaling pero hindi nila ugali ang pagsisinungaling. Di ba? Sino po sa inyong nagtatrabaho at ang trabaho mo ay kailangan magsinungaling ka? Naku, usong-uso po ngayon yan. Lalong-lalo na yung mga binabayaran ng mga troll. Ay, naku, talagang gagalitin ka niyan para kumita siya. Kasinungalingan. Pag ang mga anak ng Diyos ay diyan sumusunod na nagtatrabaho o naniniwala, kaibigan, you are not behaving as a child of God because Satan is a liar and the father of lies. He is the supreme deceiver. He is the supreme deceiver. And what has Satan done to a lot of people? What Satan has been doing to people? Sa 2 Corinthians 4, kailangan po natin ito. Satan, who is the God of this world. Kayo ba'y disappointed sa mundong ito? Kayo ba yung feel nyo kung minsan parang dominated ito ng masasama? Napapansin ba nyo na kung minsan mas magandang pakinggan ang kasinungalingan? Satan, who is God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Si Satan po ang bumulag sa kaisipan ng mga tao, kaya hindi sila naniniwala. Kaya kahit anong sabihin mo kung minsan ay walang nangyayari sapagkat bulag po ang kanilang kaisipan.
They are unable to see the glorious light of the good news. Hindi po nila makita ang karangyaan ng liwanag ng mabuting balita sapagkat si Satanas ang nag-dominate at sumira sa kanilang pag-iisip. At ang number one na paraan ni Satan, kapatid, he came to steal, to kill, and to destroy. Ang ibang number one niyang paraan, yung pandaraya, deception, pagsisinungaling. Kitang-kita po natin ito sa mundo eh. Alam po ba niyo sa Canada, meron na silang in-approve na isang batas, yung Bill C-4. Kaya nagrally po ang mga pastors doon. Ano po sinasabi ng Bill C-4, which went into effect January 8, which describes as a myth yung paniniwala na dapat ang tao ay heterosexual, ang babae ay babae, ang lalaki babae, ang lalaki, at hindi pwedeng maglipatan. Sabi nila, yun ay isang alamat, yun ay katang-isip, yun ay kwentong marites lang. Hindi yan pinatutunayan ng science. And it is the belief that heterosexuality and cisgender identity are preferable. Sabi nila, hindi tama yan. That means, ang kahulugan nito, counseling that does not align with such a worldview now carries a potential 5-year jail sentence. Pwede kang mabilanggo pag ikaw ay cell leader, pag ikaw ay pastor, tapos nag-counseling ka, naku, wag mong gawin yan. Dapat ikaw ay isang lalaki, dapat maghanap ka ng isang babae, o babae ka, dapat Pag sinuplong ka, pwede kang mabilanggo. Kaya sabi ng isang author na binabasa ko, wow, Christianity has been criminalized. Krimen na ang pagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. That is a deception from the enemy, di ba? Sa New York Times, sinulat ni David Brooks ang kanyang observation kung paano ang United States ngayon ay parang sumasabog na. America is falling apart at the seams. Ang nangyari sa US, sa pagbabago ng kanilang kultura, ang sabi niya ganoon, meron na matindi ng reckless driving. Reckless driving is rising. The number of altercations, yung pag-aaway sa aeroplano ay exploding. The murder rate in cities is surging. Drug overdoses are increasing. Americans are drinking more. And nurses say patients are becoming more abusive. At ang sabi pa, teachers are facing a rising tide of disruptive student behavior. Drug deaths have risen continuously for 20 years, but shut up especially during pandemic. Napapansin nyo, iba kayo eh. During pandemic, lumuluhod tayo sa Panginoon, nananalangin, di ba? Sinasaayos ang buhay, nagre-retreat tayo, pero doon, lalo pong lumala ang drug addiction. Kaya pong sabi, this is what it feels to live in a society that is dissolving from the bottom up as much as from the top down. Inihambing niya ang isang lipunan. Ang sabi niya gano'n, para bagang isang pader. Nakikita mo, natutunaw siya sa ibaba at natutunaw din sa taas. Nang ibig sabihin talagang nasisira na. O parang isang kurtina, napupunit sa ibaba, napupunit sa taas, at nawawasak. Ganon ang lipunan. Ganon ang ginawa ni Satan na pinaniwalaan ng mga tao sa kanilang bayan. Kaibigan, kung tatanungin ko kayo, fill in the blanks. Sorry, hindi multiple choice ito ha. Fill in the blanks. Pag sinabi natin life is blank, anong idudugtong mo? Ang daming idinugtong dito. Sa pelikulang, matandang pelikula ng Forrest Gump, life is like a box of chocolate. You never know which one you will get.
Di ba? Yung iba't ibang chocolate pang nandun sa box. Sabi naman ng isang writer, life is difficult. Sabi ng isang pelikula, life is beautiful. Sabi ng iba, life is a rat race. A series of choices. Life is a paycheck. Nang ibig sabihin, nabubuhayan lang ng loob pag malapit na magsweldo. Yeah. Madalas i-observe ni Pastora Divine ito eh. Patang saya-saya ng mga to kasi sweldo eh. Parang yun ang nagpapasaya ng buhay, no? Kaya kawawa yung walang sweldo. O kaya hindi pa nagtrabaho, nautang na niya. Hindi na siya masaya. Right? Or life is a weekend. Hey, weekend na naman, walang pasok. Or life is a party. Pag walang party, malungkot. Life is. Merong iba't ibang avenue or highway na ino-offer ang mundong ito kung saan ka pupunta, kung ano ang magpapasaya sa buhay mo. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, huwag niyong kalilimutan, a thief comes only to steal and kill and destroy. There are many highways at saka avenues na binigay sa atin ng ating kaaway. Pero itong pakinggan po ninyo mga kapatid sa Proverbs 14:12, anong sinasabi? There is a way which seems right to a person, but its end is the way of death. Merong paraan na sa tingin ng tao ay tama, pero ang dulo pala nito ay pagkawasak o kamatayan. Sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos ngayon, hinahanap mo ang buhay at paraan ng buhay. Mag-ingat ka sa iyong pananaw. Baka ang dulo niyan ay kamatayan. Halimbawa, ang pinaka-common na pandaraya ng ating kaaway, gaano katindi ang pagkaligaw ng mga tao, gaano kalalim ang pandaraya na kanilang tinanggap. Kadalasan po mababasa natin ito. They try to find life in pleasure. But you won't find life in pleasure. Magdadala lang yan sa bisyo, magdadala lang yan pagkasira. Pag wala ka na sa iyong nightlife, uuwi ka na, malungkot ka muli. Some people find life in performance. Mapanalunan ko lang ito. Mag-champion lang kami dito. That will be the greatest day of my life. Pero ang sabi ng isang tennis champion, masaya lang ako nung mag-champion ako for 15 minutes. After that, wala na. Yung iba, they try to find it in possessions. Maabot ko lang ang ganitong bilang ng pera, ang ganitong deposit, ang ganitong investment. Secured na ako. Mga kaibigan, alam po natin that those who love money are never satisfied with money. And whoever loves wealth is never satisfied with income. This too is useless or futile. You want to find life in position. Yes, I know. You're working hard, you're working. Kailangan naman mag-grow ka sa iyong career. Kailangan maabot mo to. Pero wag mong kaisipin na pag naabot mo ng posisyon na iyon, na iyong pinapangarap, ay magiging masaya ka na. Tunay na ang buhay mo, kabibigan. Sometimes you find it in pursuits. Yung paghahanap ng ganito, ng ganoon, in chasing after this. Nung bago pandemic, pag ako'y nag-exercise, naglalakad po ako sa village. Naku, sa village po namin ordinaryo lang sa mga bahay doon ang merong 2 sasakyan. Usually 2, 3. Sa mga kapitbahay namin, grabing mga sasakyan. There was a time naglalakad ako.
Tapos sabi ko, ganda ng car na to ah. Siguro pag nakuha akong ganitong car, magiging masaya na ako. Then I rebuke myself. Alam ko naman, pag nakakuha ka ng magandang sasakyan, after few months, makakita ka ng iba, siguro mas maganda yon. Siguro mas maganda yon. We're never satisfied. We're never filled with things. These are thieves that masquerade as givers of life. Ito yung mga magnanakaw po na nakamaskara lang na nagbibigay daw ng buhay. Uulitin ko po, i-quote ko muli si Brooks, ang sabi niya, I don't know. I also don't know what's causing the high rates of depression, suicide, and loneliness that dug and persisted following Americans even before the pandemic, and that are the sad flip side of all the hostility and recklessness I've just described. Ewan ko, sabi niya ganoon. Bakit patuloy pa rin ang pagtaas ng rate ng depression, ng suicide, ng loneliness? Ang yaman-yaman naman sana. Sabi niya, sa columnist na nagsulat ako ng problema, sabi niya, dapat sana may offer akong solusyon, pero wala akong maibigay eh. That's a humble admission from a famous columnist. Si Andrew Sullivan, binagit po rin po niya nung i-highlight niya yung aklat na Stolen Focus. Sabi niya, that created a throwaway consumeristic civilization that broke families into smaller units, technical revolution, online addiction, economic dangers. Ang resulta, they became depressed. They will seek out escape through what? Opium or drugs. They will disappear down, parang silang papasok sa isang butas ng fanaticism. They seek meaning through work or fame. They will tear each other down with glee. They lose the skills for family. Mga kaibigan, Jesus is the answer. Sabi niya, lahat yan, pandaraya ng kaaway at binili naman ng mga tao. The thief came only to steal, to kill, and destroy. And then what did Jesus say? I have come that you might have life. Ang in-offer sa atin ni Satanas ay nagwasak ang maraming buhay. Kaibigan, reject what Satan is trying to offer you. Number 2, receive what Jesus wants to give you. Receive what Jesus wants to give you. Sabihin niyo, Pastor, kailangan pa bang i-memorize yan? Sana hindi na. Pero alam ko sa buhay na ito, may mga bagay kang dapat i-reject upang meron kang matanggap. Receive what Jesus wants to give you. And what is that? I have come that they may have life and have it to the full. Can you imagine? You ask the Lord, the Holy Spirit, to open your mind and your heart right now. Can you imagine ang offer ni Satan ay nakawan ka, patayin ka, sirain ka? Of course, hindi niya sinasabing ganun ang kanyang purpose. Pero ang offer ng Panginoon ay bigyan ka ng isang buhay, isang masaganang buhay. Magdadalawang isip ka pa ba kung anong yung gagawin? Let me just highlight kung anong ibig sabihin nito. Sabi ni Jesus, I have come. Ako'y pumarito. Ako'y dumating sa mundong ito. Alam po ba yung ibig sabihin nun para sa atin? At para sa ating Panginoong Yesus? I have come to this earth. Nang ibig sabihin nun, iniwan ko ang karangyaan at kagandahan ng langit. Iniwan ko ang the sweetest fellowship in the universe with the Heavenly Father and the Holy Spirit. Iniwan ko ang mga angels ng langit. Iniwan ko ang lahat ng mabuti at maganda. At ako ay pinanganak sa isang sabsaban bilang isang baby. That you might have life. Nabuhay ako sa isang mahirap na pamilya.
Na nung kanyang dedication, nung kanyang blessing, wala siyang may offer kundi turtle doves. Walang kambing, walang tupa. Mahirap eh. At nagtrabaho siya sa carpenter shop. Oh, Jesus must be very strong and powerful physically. At pagkatapos ng 30 years old, sabi niya ganoon, nung inawanan ko ang langit nung 30 years old, nangaral ako, gumawa ko ng mabuti, tinulungan ko ang maraming tao, pinagaling ko ang mga may sakit, nag-train ako ng aking mga disciples. At tinuruan ko ang mga tao kung paano mabuhay. I taught people how to live. And then sabi niya ganoon, iniwan ko ang langit para ako'y pumunta sa krus at mamatay na parang isang kriminal. Sinagupa ko ang pait ng kamatayan, hangap din ng impyerno doon sa krus ng Kalbaryo. I have come, I went to the cross that I might give you life. At ako'y nilibing, nagbangon na muli. Para patunayan siya, gusto kitang bigyan ng buhay. At ako'y bumalik sa langit, ang sabi niya ganoon, para ipaganda kita ng matitirhan. Pero bago ako umalis, inutusan ko ang aking mga lagad, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng sanglibutan. At nakarating sila sa atin. At natanggap mo ang mabuting balita. At natanggap mo ang isang masaganang buhay. Jesus said, I have come that I can give you this life. I know in your heart, sinasabi nyo na ngayon, kailangan ni-reject natin ang mga pandaraya ni Satanas sa ating buhay. Kailangan talagang tumutok tayo sa buhay na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. What is this life that Jesus is trying to give you? Sa ibang translation, ang sabi sa The Message, I came so they can have real and eternal life. So it is real. Hindi peke ang buhay na to. Real and eternal life. More and better life than they ever dream of. I love that. Nang ibig sabihin, doblein mo mang pinapangarap mo at ang iniisip mo kung anong buhay, multiplied at 1,000 times and 1,000 times. Sabi niya, ang binibigay kong buhay ay higit na masagana, higit na dakila, higit na malalim, higit na mabuti. I have come to give you that life, sabi ni Jesus. Sabi sa ibang translation, sa TPT, but I have come to give you everything in abundance. Whew. Sabihin nga nyo, everything in abundance. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. Buhay sa kanyang kapuspusan hanggang ito'y umapaw ng umapaw sa iyong buhay. Alam mo nyo, ang Harvard ay nagkaroon ng study ng dalawang grupo ng tao. Dalawang grupo ng lalaki. And they followed their life for 80 years. Grabing study, no? Harvard kasi. To identify the psychological predictors, psychosocial predictors of healthy aging. Ano ba yung mga psychological predictors ng isang malusog na pagtanda? Nagsimula ito ng beginning ng Second World War. They interacted with 700 men. According to psychiatrist Robert Waldinger, the director of the project, ang sabi niya, the closest message, the clearest message that we get from this 80-year study is this. Ano yung clearest message? Good relationship keep us happier and healthier, period. Anong pwedeng magbigay sa atin ng kalusugan sa puso, kaisipan, sa kaluluwa?
Good relationships. Good relationships. Meron lang napansin ang isang author. Pero sabi rin ni Dr. Waldinger, it's the quality of your close relationship that matters, not the quantity. Okay? Here is what the Harvard study overlooked. There is one relationship that is most crucial to our flourishing. Ano po yung relationship na yon? It's relationship with the divine. Sabi, anxiety or lack of certainty about one's relationship with the divine represents a threat to psychological well-being. Yung pag-aalala, yung pagkabalisa, o kawalan ng katiyakan sa relationship mo sa yung Diyos na sinasamba, yan ay malaking banta sa yung psychological well-being. Kaibigan, we're quoting sciences, we're quoting journals. Okay? There is only one relationship that matters, sabi ng isang author. And that is your personal relationship to a personal Redeemer and Lord. Let everything else go, but maintain that at all costs, and God will fulfill His purpose through your life. Merong isang relationship, mga kapatid, na talagang napakahalaga. At yun ang personal relationship mo sa ating Panginoon. Malungkot nga tayo eh. Ang dami mong inaasikasong relationship, ang dami mong inaasikasong bagay, pero ang relationship mo sa Panginoon, hindi mo ganong inaasikaso. Tapos maghahanap ka ng fulfillment sa buhay, e samantalang yung magbibigay sa iyo ng fulfillment, ini-ignore mo. Teka muna, message na nga ito, nagsesermon pa, no? Yeah. Dapat ang pinakasentro, yung personal relationship natin sa ating tagapagligtas, manunubos at Panginoon. Let everything else go, but maintain your relationship with the Lord at all costs. And God will fulfill His purpose through your life. Bakit po ganoon? Kasi ganoon ang pagkalikha ni God sa atin eh. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Nilikha niya tayong may puso't kaluluwa at espiritu para sa kanya. Kaya sabi ni Saint Augustine, sa kanyang confession, sabi niya, you have made us for yourself and our hearts are restless until they rest in you. Panginoon, nilikha mo kami para sa iyo at ang mga pusong ito ay walang kapayapaan at kapahingahan hanggat hindi nagpapahinga sa iyo. Yung mga pusong yan, punuin mo ng kayamanan, punuin mo ng iba't ibang relationship, punuin mo ng iba't ibang hobby, punuin mo ng iba't ibang activities. Mabibigo ka lamang. At the end of the day, you're still not fulfilled. Sapagkat ang pusong yan, ang puwang ng pusong yan ay nilikha ng Diyos para siyang magpuno, para siyang magbigay ng kasiyahan. That is why sabi niya, I have come that you might have life. Kung i-highlight natin ang spiritual relationship natin, the Harvard study is true for you. The quality of your relationship with Jesus is the single greatest determiner of your happiness and flourishing. Neglecting this relationship is indeed a threat to psychological well-being. Alam mo niyo kung may mga Kristiyano na sila, ba't kung minsan nawiwindang pa? Marami po. Kasi nawala na sa sentro ng kanilang puso ang Panginoong Yesus eh. Iba nang nag-take over. So they are living a conflicted life. That is a threat to their psychological well-being. We know that the pathway to abundant life, ang daan tungo sa masaganang buhay ay yung ating relasyon sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ni Kristo Jesus, napatawad ka sa iyong lahat ng kasalanan, itinuring kang matuwid ng ating Panginoong Jesus, naging anak ka ng Diyos, naging templo ka ng Espiritu Santo, naging daluyan ka ng biyaya ng Diyos. Kaibigan, ikaw papunta ng langit, anak ka ng Diyos, paano hindi ka masisihan sa ganong katotohanan?
Huwag na huwag mong kaliligtaan ang bagay na to. Sapagat kay Kristo Jesus, ang deepest question ng human heart ay natagpuan natin. Kung ganoon, meron po akong challenge sa inyo. Sa araw na to, pwedeng tumayo tayo as we listen to this. Sabi ni Jesus, I have come that you might have life and have it to the fullest. That you will have this in abundance. A rich, satisfying life. Better and bigger. More than you can imagine. Sapagat kay Kristo natagpuan mo ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kapatawaran, ang pagiging anak ng Diyos, ang katiyakan papuntang langit, at isang buhay na marangal sa mundong ito. Pero sabi niya, ako'y dumating para sa iyo. Kailangan tanggapin mo ko sa iyong puso at buhay. Binuksan mo na ba talaga ang puso mo sa ating Panginoon? Sabi po ni Craig Denison, God will not fill what is closed off to Him. Hindi pwedeng pasukin at punuin ng Panginoon ang isang puso na sarado sa Kanya. He does not force His will upon us. Napapansin ba ninyo kung minsan ayaw mo na siyang pakinggan, parang sinara mo na ang puso mo sa Panginoon? Hindi siya darating sa iyo at hindi ka niya matutulungan. And your life in the Lord will not flourish if that is the case. Isang verse po sa Bible ang ginagamit na paglalarawan kung paano si Jesus ay gustong pumasok sa iyo. Ito po sa Revelation 3:20. You know this verse. Si Jesus ang nagsasalita rito. Behold, I stand at the door and knock. If anyone opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang sino mang magbukas ng pinto. Alam po niyo, ang sinulatan ng Panginoon dito ay isang Christian church. Pero sa dami ng ginawa ng church na yun, nakaligtaan si Jesus, nasa tabi na lang, nasa labas. Can you imagine Jesus knocking at the door of a Christian church or knocking at the door of the heart of a Christian kasi tinabi na lang niya ang Panginoon? Sabi niya, if you open the door of your heart, if you listen to His voice, if you tell Jesus, Lord Jesus, I'm opening my heart to you. Kagaya ng sinabi ng Scottish minister na si John Bailey. Sabi niya, when you knock on the door of my heart, may I never keep you standing outside. Lord, pagkatok mo sa puso ko, sana hindi mapatagal na nakatayo ka dyan. Sana pagbuksan kita kaagad. May pagkakataon ba nitong mga nakaraang araw na parang nasa labas ng buhay mo si Jesus? Parang itinabi mo siya. Parang nawala siya sa sentro. Jesus is saying, I'm knocking. I want to be in the center of your life. I want you to open your heart to me. I want you to have a continuing relationship with me. I want you to truly experience what it means to have a rich, satisfying, abundant life. Ilan po sa inyo makakapagsabi ngayon, Lord Jesus, ayaw kong nasa labas ka. Ayaw kong nasa tabi ka. Binubuksan ko pong muli ang aking buhay sa iyo. Come, Lord Jesus. Fill my heart again.
Fill me with that abundant life again. Kung yun pong prayer ninyo, pwedeng itaas nyo ang inyong kamay sa Panginoon. Just like this, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa aming Panginoon Jesus. Grabe ang kanyang iniwan, grabe ang kanyang ginawa sa mundong ito. Grabe ang sinagupang kamatayan at ang parusang tinanggap sa kanyang katawan. Upang siya'y makarating sa aming puso, bigyan kami ng isang buhay na puspos, totoo, masagana. Lord Jesus, we open our hearts again to you. Nire-reject po namin, tinatanggihan namin, tinatalikuran namin ang pandaraya ng aming kaaway na Satanas. Tinatanggap namin, Lord Jesus, ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Ayaw namin kayo'y nasa labas ng aming buhay. Ayaw namin kayo'y nasa tabi, Lord Jesus. Come into our hearts, into our lives. Be at the center of this life. Be at the center of everything. For we give our life to you, Lord Jesus. Amen and amen and amen.